Kinausap ni Dugo Kyubey si Jian Chen. Tiyak daw siyang may kakayahan itong labanan siya ng kamatayan. Upang maging susunod na maging pinakamalakas sa ilalim ng langit. Ngunit napakalambot daw nito dahil hindi niya siya pinaslang sa kanyang atake. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Dugo Kyubey. At inisip niya lang niya na natalo siya sa palit-palitan ng atake. Kahit na daw mas malaki ang pinsalang natamo ni Dugo Kyubey. Ngunit ang espada nito ay kakaiba. Naabot na rin ang limitasyon ng ating bida. Kaya't siya ay napasukan ng dugo dahil sa paggamit niya ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Nabitawan ng ating bida ang kanyang espada dahil sa wala na siyang lakas. Wala nang ang pagpipilian ang ating bida at pinag-eksperimentuhan niya ang kanyang espada upang ito ay maging God's Imperial Sword para mapatay lamang si Dugo Kyubey. At ginamit na nga ng ating bida ang Viridescent Violet Sword Technique. Upang ilipat ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Ngunit ang kapalit naman nun ay ang kanyang buhay. Ang espada ay napapalibutan ng malalakas na kidlat. Kasabay noon ay sinabi ni Jian Chen na pati raw ang kanyang laluluha ay gamitin niya upang ito ay tuluyang mabuo. At ang espada ay tuluyang nangang mabuo at naging God's Imperial Sword na. At ito ay napapalibutan ng dark energy at malakas na kapangyarihan. Kasabay noon ay ang mga kidlat. Ang espada ay gumalaw at ito ay nagpalabas ng kapangyarihan at dark energy. Mabilis na nakapunta agad ang espada. At ito ay patungo sa naroroonan ni Dugo Kyubey upang ito ay tuluyang baslangan. Batid ni Dugo na palakad ang espada dahil ito ay nasa lakas ng God's Imperial Sword kaya't hindi niya ito maiiwasan dahil marami na rin siyang nagamit na kapangyarihan kaya't dito na siya mamatay. Sumugod na nga ang espada kaya't ito ay nagbigay ng malakas na pagsabog. Si Dugo ay hindi niya nailagan ang atake kaya't ito ay buong-buo sinalo ang atake ng espada. Mamatay na nga si Dugo kaya't ito ay nahulog kasabay nun ay ang mga piraso ng bato sa nataman rin ang atake. Malapit nang mamatay ang ating bida. Ngunit may mamasdan siyang pagbabagi ng langit. Pinagmamasdan niya ang paghigop ng langit ng mga bato at mga lupa sa paligid.